Alam kong naging makasalanan ako at mahina, hindi ako proud na nangyari sa akin to. Gusto ko lang i-share sa inyo yung karanasan ko sa buhay na hindi ko makakalimutan. Tawagin nyo na lang po akong Lunox, favorite na character ko po yan sa ML. Sisimulan daw ni Lunox ang kanyang kwento nung siya ay nasa 4th year college na at galing daw sila sa mahirap na pamilya. Kaya tanging sa scholarship lang daw siya umaasa para makapasok sa paaralan. Di naman daw sa pagmamayabang pero consistent honor student daw po siya sa kanila. Kaya kilala daw po ang kanilang pamilya bilang mahirap ngunit matatalino. Si Lunox daw po ay may long time partner for 6 years. Noong pandemic, siya daw po ang sumuporta kay Lunox para matugunan ang pinansyal niyang pangangailangan sa pag-aaral. Kaya sobrang swerte daw ni Lunox dahil mahal na mahal siya ng kanyang partner pati daw ang kanyang pamilya. Lumipas lang daw ang ilang buwan at nag-boom daw po ang negosyo ng kanyang boyfriend. Simula daw po noon ay naging busy na ang boyfriend niya, yung tipong isang oras na lang daw sila nakakapag-usap kada araw. Habang si Lunox naman daw po ay nade-depress na nang dahil sa kanyang pag-aaral dahil sabay-sabay daw po ang schoolworks at mga gastusin. Mahirap daw po talagang intindihin pero yung mga panahon na yon ang gusto daw ni Lunox ay matatakbuhan o mapagsasabihan niya ng kanyang hirap na nararamdaman. Ang hinahanap niya daw po kasi talaga ay atensyon. At kung tutuusin daw ay naging mahina siya kaya humanap daw siya ng ibang mapaglilibangan. Dito na daw natuto si Lunox na maglaro ng ML bilang pantanggal ng stress. Halos isang buwan na daw siya naglalaro bago niya patuluyang natutunan ng ML. Habang naglalaro daw si Lunox ay hindi niya na hinahanap yung presensya ng kanyang boyfriend. Pag nai-stress daw po siya sa school ay dinadaan niya na lang sa paglalaro. Naabot daw po siya ng hanggang alas 10 ng umaga kakalaro at walang tulugan hanggang sa sumali daw po siya ng mga competition sa kanilang school at barangay. Sobra daw pong nalibang si Lunox at hindi na raw siya nag-a-update sa kanyang boyfriend dahil hindi rin naman daw nag-a-update sa kanya. Kala niya daw nung una ay laro-laro lang pero hindi raw nagtagal ay may nakilala daw siyang lalaki na tawagin na lang nating Gusion. Nung una daw ay duo-duo lang sila nag-open ng mic habang naglalaro hanggang umabot na daw sila ng Telegram. Nung una daw ay usap-usap lang sila pero hindi nagtagal ay mas lalo pa daw lumalim. Gabi-gabi na daw silang nagtatawagan at palagi na daw silang nag-a-update sa ginagawa ng bawat isa. Palagi din daw siyang binibigyan ng mamahaling skins sa ML. Hanggang sa nagtagal daw po si Gusion ay umamin sa kanya na wala siya dito sa Pilipinas at nasa ibang bansa. Kaya daw pala laging magkaiba ang oras nilang dalawa. Dito na daw lalong lumala yung sama ng loob ni Lunox sa kanyang tunay na boyfriend. Dahil ito nga daw si Gusion na nasa ibang bansa nagtatrabaho ay nagagawang makapag-update. Gumagawa raw ng time para sa kanya pero hindi raw yun magawa ng kanyang tunay na boyfriend. Ilang beses niya na rin daw sinubukan na makipaghiwalay sa kanyang boyfriend dahil nagugustuhan niya na daw po si Gusion. Nagiging toxic na daw kasi ang kanilang relasyon at natatandaan daw ni Lunox na February 14 ay nag-away sila ng boyfriend niya sa chat. Sakto naman daw na tinawagan siya ni Gusion para batiin. Kahit 5 buwan na daw silang nag-uusap ay hindi nila alam yung tunay na pangalan ng isa't isa. Pero nakagawa daw po siya ng paraan nung araw na yon para makita yung FB ni Gusion. Dito na daw po siya parang binuhusan ng malamig na tubig dahil nung in-stalk niya daw po yung account ni Gusion ay nalaman niyang may pamilya na. Yung pagpapakilala daw sa kanya ni Gusion na 24 years old ay hindi daw totoo, siya daw po ay 30 plus na. May asawa at 2 anak na nandito rin sa Pilipinas. Sobrang nanlumo daw po si Lunox at sinabi niya daw po ito kay Gusion. Nagsorry naman daw siya at inamin na ang lahat. Kahit naman daw ganun na nangyari ay napamahal na daw siya kay Gusion kaya sinubukan niya daw po itong balikan para makaganti. Pinerahan niya daw po ng husto si Gusion dahil iniisip niya na deserve niya naman yon dahil sa kanyang ginawa. At tuloy-tuloy na daw pong naging masamang tao itong si Lunox. Lahat daw po ng nagustuhan niyang gadgets ay pinabili niya kay Gusion. Kagaya na lang daw po ng laptop para sa kanyang pag-aaral at iPhone 13 Pro Max. Halos daang-daan libo daw po ang nagastos ni Gusion para dito kay Lunox. Nagpabili din daw po siya ng mga aso, damit at allowance na 20k per month. Sobrang saya daw po ni Lunox kasi napeperahan niya si Gusion. Umami naman daw sa kanya si Gusion na napamahal na ito sa kanya. At si Lunox naman daw ay tuwan-tuwa dahil patuloy niya pa rin daw napeperahan si Gusion. Binalak din daw po siyang bilhan ng bahay at lupa malapit sa kanilang lugar dahil magsasama na daw po sila ni Gusion once na makauwi na siya ng Pilipinas. Dito na daw po natakot si Lunox dahil mukhang makakarma na daw siya. Kaya inamin niya na daw po kay Gusion na siya ay may boyfriend at ang sagot naman daw sa kanya ay matagal ko nang alam. Lumipas pa raw ang ilang buwan na masaya pa rin silang dalawa ni Gusion samantalang yung boyfriend niya naman ay wala pa rin daw pakialam sa kanya. Hanggang sa nagkasakit daw po yung tatay ni Lunox na kailangan na matinding gamutan. Si Gusion daw po ang tumulong sa kanila sa pagbabayad ng ospital na umabot ng 100,000. Dito na daw po parang nakonsensya si Lunox dahil mukhang seryoso daw po sa kanya si
Gusion. Hindi nagtagal ay si Lunox naman daw ang nagkasakit, siya daw po ay nag 50-50 sa ospital. Si Gusion pa rin daw po ang nagbayad sa lahat ng gastusin. Sa puntong ito, tinanong niya na daw po si Gusion kung bakit niya ginagawa yung mga yon dahil may sarili naman daw siyang pamilya. Sinabi daw sa kanya ni Gusion na matagal na silang nagkakalabuan ng kanyang asawa. Pinapadalan daw kasi ni Gusion ng pera yung kanyang asawa pero nagagastos lang daw ito kaya lalo daw siyang nawalan ng pag-asa. Dito na daw siya naawa ng husto kay Gusion kaya gusto niya na sanang seryosohin pero hindi pwede dahil may asawa siya. At may BF din naman itong si Lunox. Hanggang sa sinubukan na daw pong makipaghiwalay ni Gusion sa kanyang asawa pero tinakot daw po siya na ipapadeport. Kinukutuban na din daw po kasi yung asawa ni Gusion na may babae siya. Pagkatapos nun Ate Charis, naglaylo na kami, dumaan ang mga panahon, di na kami nakakapag-usap ni Gusion. Nag-decide kami na tapusin na dahil sabi niya baka madamay daw ako at mapahamak. Sumang-ayon naman ako pero nasaktan talaga ako Ate Charis dahil napamahal na ako sa kanya. Sa kanya ko kasi nararamdaman yung comfort at assurance na lahat ng problema ko ay malulutasan ko. Sa ngayon ay wala na kaming communication ni Gusion at okay na din po kami ng aking boyfriend. Nalaman niya po yung tungkol kay Gusion at napag-usapan na namin yon. Aminado naman yung boyfriend ko na nagkulang siya at ngayon wino-workout namin yung oras namin para maging balance. Malapit na rin po kaming ikasal ng aking boyfriend pero ni minsan ay hindi mawala sa isip ko yung mga nangyari. Alam kong naging mahina at naging makasalanan ako pero sana okay lang siya kung nasaan man siya at thankful ako. Gusto ko lang pong marinig kung anong reaksyon nyo dito sa aking kwento. Hanggang dito na lang Ate Charis. Siguro ang masasabi ko lang sa kwento mo na sa susunod na magkaroon ng pagkukulang ang iyong partner, wag mo na itong hanapin sa iba. Kung nagkukulang man siya sa oras sa'yo, tulungan mo siyang gumawa ng oras para sa inyo. Lahat naman kasi ng bagay ay napag-uusapan, lalo na kapag gusto ay may paraan. At pag merong mga tao na gusto tayong tulungan, wag nating abusuhin. Dahil yung mga bagay na madali nating nakukuha ay madali ding mawawala. At para sa mga gustong sumulat para ipakwento ang kanilang pinagdaanan, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin everyday. Graduate ka na Vincent Losada, Raf Sen at Melina Ercargues, JM Esconia. Kaya yun lang. Like and share para alam mo may ulam na kami bukas. Bye-bye!